Napag-usapan natin ng patungkol sa may army nitong si Adalman at ang mga weapons na accidentally na nai-allow nitong si Rimuru kasi hindi niya tiningnan yung mga papers bago siya magbigay ng approval. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Since meron lang ang holy attributes, itong mga undeads na ito ay hindi na sila mamamatay kapag ginamitan sila ng purification magic. Kaya ang only way lang talaga ngayon para matalo mo sila ay tuluyan na sirain ang kanilang mga physical bodies. Ngayon, okay na nga ang kanilang army na i-intercept sa mga giants. Kaya punta naman tayo sa may long wall. Ang wall na ito ay merong taas na more than 5 meters, kaya magandang position nitong mga snipers para puntiryahin ang mga mag-a-approach sa may long wall na ito. Ang balak daw talaga nitong si Ruminas, kaya niya rin inibuild itong long wall na ito ay para i-intercept nga ang mga forces nitong si Dagrawell. Pero hindi niya na-expect na magkakaroon nga ng ganitong klase na weapon ang kanilang mga kakampi, kasi originally ay magic ng mga vampires ang balak nilang gamitin para atakihin ang mga giants from a very long distance. Kaya ngayon ay nakapag-gain sila ng magandang advantage. Namangha naman itong si Shion nung nakita niya nga ang mga soldiers nitong si Adalman, kasi ang mindset niya noong una ay hindi naman nagmamatter kahit na marami ka pang skeleton soldiers, kasi madali lang naman daw na mawasak itong mga soldiers na ito. Pero after niya makita ang mga equipments nila ay na-convinced itong si Shion na napaka-solid nga daw pala nitong kanilang frontline na army. Kaya napatanong itong si Shion kay Adalman na paano daw nagawa nitong si Adalman na makakuha ng ganito karami ng mga equipments. Ang mga equipments kasi nitong mga army nila ay galing sa kanilang mga superiors. So ibig sabihin ay itong si Shion ang magpo-provide ng mga gamit sa kanyang army na Yomigaeri. Kaya nagtataka siya kung paano nagawa ni Adalman na makakuha ng ganito karami na mga kagamitan na para nga sa kanyang undead soldier na army. Kasi sa may Tempest daw ay merong isang policy na kapag magre-request ka ng mga equipment para sa mga subordinates mo ay kailangan mo magpasa ng isang official na request. At mahaba daw itong pila dito. Wala daw ni isa sa kanila ang pwedeng mag-skip nitong proseso na ito. Sa may workshop daw ng Tempest, second corps daw nitong si Geld ang binibigyan ng priority, kasi itong sila Geld daw ang responsible sa may national defense nitong kanilang country. Kaya wala naman nagko-complain patungkol dito. Pero itong kay Adalman daw hindi niya na-expect na i-approve nitong si Lord Rimuru, kasi napakadami nga daw ng mga equipments na na-acquire nitong si Adalman. Mahirap daw na ma-maintain ang ganito karami ng mga kagamitan. Although gawa naman daw sa may Magisteel ang karamihan dito na may kakayahan na mag-self-repair nga, hindi pa rin daw niya maintindihan kung paano na i-approve ito. Ang second priority daw ng Tempest ay ang production ng for commercial use for adventurers. Ito naman yung mga binibenta nila at inilalagay nila sa may labyrinth bilang reward sa mga papasok dito, since gusto nga daw nitong si Lord Rimuru na payamanin itong kanilang nation. Maging ang Yomigaeri nga daw na under nitong si Shion ay hindi agad makapag-request ng panibagong mga equipments, kasi napakahirap daw na mag-request. Malalakas naman daw ang mga members ng Yomigaeri kasi palagi naman daw sila nagte-training, kaya hindi na daw nitong mga ito halos kailangan ng mga panibagong equipment. Pero syempre habang nagte-training daw itong mga ito ay nasisira rin ang kanilang mga gamit, kaya palagi rin nilang kailangan ng maintenance. Yun na lang daw ang palaging binibigay sa kanila na service, ang pag-aayos ng kanilang mga equipment at uniform na free of charge. Alalahanin natin na itong si Shion ay isa sa mga oldest na member ng Tempest, kaya hindi niya daw maisip kung paano naging priority ang isang newcomer na katulad nga nitong si Adalman. Kaya sinagot nitong si Adalman itong question na ito with a smile, na ang ginawa niya daw kasi ay ninakaw niya daw ang mga cheap na equipments na suot-suot ng mga adventurers. Ito nga yung mga adventurers na pumapasok sa kanilang labyrinth, tapos dinudurog niya daw itong mga ito, then ibinebenta niya para magkaroon siya ng budget para naman makabili ng mga iron ore. Meron din daw siyang contact ng mga merchants, kaya nakikipag-business din daw talaga siya. Kaya napatanong itong si Shion dito na talaga daw ba may nakakaabot daw ba sa may floor level na binabantayan itong si Adalman. Medyo skeptical itong si Shion dito, kasi ang naka-assign daw na floor kay Adalman ay ang floor 61 to floor 70. Ang ibig sabihin daw nun ay medyo mataas na ito na level, kaya hindi ganun karami ang mga bilang ng adventurers na nakakarating dito. Kaya sumagot uli itong si Adalman sa kanya na floor 61 to floor 70 nga daw siya, pero nagpapadala din daw siya ng kanyang mga tauhan sa mga mas mabababang level. Ginagawa niya daw yon para makapag-training
at makakuha ng mga equipments at the same time itong kanyang mga tauhan. Kaya 2 birds with 1 stone daw. Nagdi-dispatch pala talaga itong si Adalman ng kanyang mga soldiers sa iba't ibang floor levels. Kaya nagawa niya talagang yumaman. Actually, hindi daw pwede yung ginagawa nitong si Adalman. Pero ang reason naman itong si Adalman dito, okay lang naman daw yon as long as hindi daw sila nahuhuli. Tapos idinagdag pa nitong si Adalman na ang dami niya daw nakukuha sa mga adventurers. Pero ang pinaka-rewarding daw talaga doon tuwing nadidefeat yung Iron Golem. Kasi mas maganda ang loot na inilalapag nito. Dahil dito, nakumbinsi na itong si Shion kung bakit ang yaman na nga nitong si Adalman. Tapos na-realize na lang nitong si Shion dito na mas malaki daw pala ang income nitong si Adalman kung ikukumpara sa kanya. Pero mukhang hindi lang daw itong si Adalman kasi possible daw ng iba pa mga guardians nagpa-participate rin sa ganitong klase ng schemes. Wala namang kasing pakialam itong si Shion sa may pera dati. Wala siyang attachment doon. Aware naman siya na kailangan niya ng pera para mabuhay pero hindi siya naghahangad ng napakaraming pera. Ang gusto niya lang ang makasurvive at masaya na siya doon. Ngayon niya lang talaga na-realize na kapag isa ka palang leader kailangan niya rin matutunan kung paano niya i-manage itong kanilang finances. Isa itong magandang lesson na naibigay sa kanya nitong si Adalman. Napansin ni Shion na mayaman na itong si Adalman habang siya wala man lang wallet na may laman na pera. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.